Ang oras, mga kaibigan. Sorry side talaga na muna kami. May pagpiyok ang lolo mo. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap ng alas 10:50. Isang maginaw na gabi ng Martes sa ating lahat. Ang sarap may kayakap. Brad, pwede ka ba? Tara. May iba-iba. May iba-iba lang, mga kaibigan. Ay nako. Hello po sa mga pawin ng bahay-bahay nila. Maligayang pakikinig po. Lalo na yung mga nilalang mga kaibigan na kakayod ng alam mo, natuwa ko sa mga nag-o-office tapos may racket sa opisina. Nagbebenta ng lunch. Marami din sa amin yan. Nagbebenta ng mga accessories, sapatos, diba? Maliban sa... Actually, ang ginagawa niya, yung kita niya sa office, sa sweldo niya, allowance na lang niya yon. Ang talagang kita niya ay galing sa racket sa office. May mga ganyan empleyado, diba? At nag-i-enjoy sila. More than any. May mga taong ganyan, mga kaibigan. Yung they really enjoy offering things to a lot of people. Si Richard, yung dati kong PA, mga kaibigan, nasa dugo niya ang pagbibenta. Diba? Sabi nga na, he can sell holy water to the Pope. Ganon siya. Ganon niya magbenta. Oh. Ay, nagbibenta siya ng kondo. Oh, nakabenta na kaya yun? Doble kahit yung ngayon, mga kaibigan. Nagdi-networking din kami. Ay, nabanggit ko ako. Ano ba yan? Oo. Kaya, ang punto ko lang, mga kaibigan, tulungan mo sarili mo. God helps those who help themselves. Applicable yan sa lahat. Buhay, trabaho, kahit pag-ibig. Kaya ang gusto mo nga may marating sa buhay, hindi ka pwede na tamad-tamad. Dapat doble kayod because sa ating mga Pinoy yan. Ako noon, mga kaibigan, I have done a lot of work and jobs. Na isa-isahin pa, pero hanggang ngayon, I'm 34, I still work, mga kaibigan, doble pa rin. Araw sa bukid dati, pagtatanim ng palay, harvest ng tabako. Hanggang ngayon, DJ, host, announcer, mga kaibigan, pag weekends, nasa Paddy's Point, di ba? May dalawang butika, may salon, kung lang maging parlorista ako doon. Doble kayod. Oh. Ang bad dyan, mga kaibigan, dapat, di ba, anong dapat? Yung possibility na magkasakit ka, doble din. Ubot sipon. Actually, wala akong ubot sipon ngayon. Pause lang ako. Ubot sipon. Pag nagka-ubot sipon, aba, 2-in-1, tusiran mo na yan. Doble kaya ang ubo at sipon. Di mo na kailangan magkaibang gamot kaya makakatipid ka. Convenient pa ang tusiran ay merong dextromethorphan na nakapagpatigil ng ubo. Meron din itong phenylephrine na pang-decongest at pang-relieve ng sipon. Mga kaibigan, dextromethorphan HBr phenylephrine is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maligayang pakikinig po sa akin, Tusiran family. Thank you for the chance. So, sa TV ako araw-araw, di ba? Balak ko na nga talaga mag-artista. Natuloy-tuloy ko na kaya to. Ano kayong bagay yung role sa akin? May kaibigan ako, mga kaibigan. Sabi ko, pwede ba ka mag-action star? Sabi niya, wag, nakakatawa yung action. Sabi ko, walang yung kaibigan pa naman kita. Wala kang support sa akin. May imagine mo pag sa exam na daw, may natutukan ako ng Armalite, sabihin ko, sumuha na! Sabihin daw ng criminal uwe. Totoo yan? Sabi ko, wag na nga. Ano ba yan, no? Sitcom kaya? Pwede ako mag-sitcom, no? Gusto ko mag-sitcom. O bold na lang, bold. Hindi, may iba lang. Magbabold. Ang cute ko na naman. Ay, nako. Maligayang pakikinig po, mga kaibigan. Hello po sa aking food cart dyan sa Fairview Terraces. Maligayang pakikinig. Kamusta benta ng dyan? Ay, nako. Sa mga nakikinig, mga kaibigan, hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo? Ano ang paborito mong prutas? Juicy fruit. Fruit naman yun, di ba? Oh. Ay, nako. Caller tayo, si Raymond na QC. Hello. Hello po, good evening po, Jack. Ano po ang kanilang reklamo? Wala naman po. Wala kang reklamo?
Wala pa. May dudulog lang. Dudulog. Ang lakas ng boses mo. Ilan taon na, Brad? 34? 30. Parang hindi mo alam yung edad mo. Patanong. Parang gusto mo i-confirm ko pa sa'yo, 34? Hindi. Parang ba? Kabado lang kasi nakausap kita for the first time. Kabatch pala kita, Brad. Oh, 1982. Actually, no? Yes. Tayo yung mga panahon ng Chiquitita, tell me what's wrong. Mhm. You're Okay, saying my sorrow in your eyes. Okay, yung Papa Jack, Or yung tomorrow. Ha? love all this what matter, gano'n? Oh, di ba? Di mo alam. Love is all that matters. Yes. Love is all that matters. Correct. Ganun. Alam mo yung mga kanta, tayo yung panahon ng Mavets, Hansons, Mm. di ba? Yes. Oh. Teenager tayo na nauso ang M2M. Na ngayon, iba na kahulugan. Dati banda lang yan. Ngayon, iba rin yung meaning ng M2M. Dati banda yan, di ba? Oh, Oh, my pretty boy, I love you. Grabe. Ngayon, iba na yung M2M. Bastos na siya ngayon. correct. Ano ang ginagawa ni Raymond sa buhay? 5'8" driver. Private driver. Anong dala-dala mong sakyan? Kotse. Kotse. Tapos kasero ka ba? Actually, nasa loob ako ng sasakyan ngayon. Kasero ka ba? Hindi naman. Wag ha. Dahan-dahan. You have to be Kagaya mo rin maingat. You have to be, minsan kahit anong ingat mo. Correct. Diba? Pero at least nag-ingat ka. Diba? Correct. You have to be, lagi mo tandaan, you have to remember na pag nag-drive ka, diba, nasa obligasyon mo yung pasahero mo at yung mga taong dinadaanan mo. Correct. Alright? Kailan lang nasagi ako ng bus? Kailan lang? Totoo ito mga kaibigan. Hindi ako nasaktan, nagasgas yung sasakyan ko. Pero alam ko hindi kasi sadya ng bus eh. Yung puwetan niya, yung sumagi sa akin. Hindi ko na siningil. Pinatawad ko na siya agad. Oo nga, kinuha ko lang yung ID number. Hindi na. Okay. Bait Kasi- naman ka, Papa Jack. Hindi Brad, ano ba? Sasakyan lang naman yan. Pag siningil ko siya, anong pangakain niya ng 1 week? Correct. Magkano Kasi- paggawan sa buong panel ng sasakyan? Yung per panel, 3.5. Magkano ng sweldo ng driver ng bus? Diba? So, na-experience ko na rin yan, Papa Jack. diba? Alam mo naman pag sinadya, di ba? Minsan kasi nakukuha sa pakiusap yan. Correct po. Yun, wala lang. Panggit ko lang. Sabi ko, ipag-pray mo na lang ako. Correct. Anong barter na lang tayo? Bayaran ko na itong sagi mo sa akin. Ipag-pray mo ako para lumakas ako kay Lord. Yun. Kanya-kanya lang, parang ganun. Ewan ko ba kung pinag-pray niya ako, nagkasakit pa ako. Pinag-pray kaya niya ako. Sigiling ko kaya siya ng panalangin bukas. Ano ba yun? Ano yung Elmar ba yan? Yung Elmar ba yan? Elmar? Ano yun? Elmar Buff? Edmar and John, paano ba? Sa Elmar. Edmar and John yata, oh. Biyaheng Elmar. bakla. Baka Cavite, oh, Pala-Pala yata, basta ganun. Yun. Hindi siya nadya eh. Pag sinadya, magagalit ako eh. Hindi siya nadya. At least, Papa Jack, walang nasakto naman. Nagulat ako nun eh. Gumalaw yung buong sasakyan ko. Kakarating-rating ko galing akong galing kayo Malaysia actually. I was driving from the airport now. Anyways, ikaw maingat ka sa pagdadrive ha. Thank you. Tsaka tandaan nyo yung number 1 rule pag mag-isa kayo sa sasakyan ha. Naman, Papa Jack. Mag-uutot kasi ikaw rin uubos ng amoy. Naka-aircon. Totoo yan, di ba? Pag umutot ka sa loob ng sasakyan. Solo mo rin yung amoy. Correct. Sige, dali. Anong dalhin, Papa Jack? Magkwento ko na. Anong balak mo? Driving lesson? Hindi. Ganito kasi. May asawa ko. And then, tatlo yung baby. Kala ko 3 asawa mo. Nagulat ako. Medyo nagkakaroon lang ng kasi at that last pass away, medyo may nagkaroon ako ng
relationship sa ibang girl. Hello, Papa Jack. Yan, nakikinig ako. And then, actually, dalawa pa lang yung baby namin na. And then, hindi ko alam na yung naging kirida, yun na lang. Nagkaroon pala kami ng isang baby na ngayon ko lang nalaman. Delikado yan, Brad. Kasi unang-unang dyan, sa'yo ba talaga yun? Yun eh. Inamin din nung girl na sa akin din. Pero may family na siya. Bali, may dalawa na rin siyang anak. Bali, isa doon sa kinakasama niya, and then yung pangalan, yung first baby niya sa akin. So, nagkakaroon kami ng medyo hindi pagkakaunawaan ng minsan. Hindi kagaya dati na nagkakaroon kami ng problema pero okay na kaagad. Hindi, unlike ngayon, na medyo dito. Pagka nagkaroon ng konting kibot, medyo natatagalan na yung relationship, yung away. Nag-uusapan natin ngayon yung asawa mo? Correct. Okay na. Naguluhan ako bigla tumalon ng babaeng yung nag-uusapan eh. Hindi, kasi yun yung Papa Jack eh. Nalaman ba ng asawa mo na nagkakabit ka dati? Ito na. Okay. Kailan ba gaano katagal na kayong nagsasama ng asawa mo? Actually, yung Papa Jack, nakatapos lang namin ng anniversary. 10 years. Ano ba tawag pag 10 taon? Pag 25, silver. Silver 25. Ano? Baka pag 10, yun is silver. Decade? Ano ba? Ano ba ang 10 taon? Bronze yata, Papa Jack. Ha? Bronze? Bronze? Oo. LeBron's James. Basta, 10th wedding anniversary nyo. Yes, Buti pa kayo inaabot ng 10 no? At Papa Jack yung sa'yo. Gusto kong pag-usapan dito. Ako yung caller. Ako yung caller. Hindi naman, pagkatapos ko na lang, Papa Jack. Tumigil ka ba? Tawagan, ano number mo? Tawagan kita namin. Mag-usap tayong dalawa. Ha? Okay naman yung relationship pa rin namin hanggang ngayon. Back to topic Yun nga tayo. lang. Mamaya pag-usapan na lang natin, Papa. Tumigil ka na, Brad. Tahimik na mga buhay ng mga tao sa paligid ko. And then, ayun, hindi na kagaya dati. Back to topic na tayo, Papa. Hindi na kagaya ng dati na nandun yung pagmamahal, nandun yung sweetness. Tama ba, Papa? And Sweetness! Iba na rin ko yun. Okay lang. Oo, tama naman. And then, yung medyo nagbago dahil nga dun sa girl. Kailan ba niyo nalaman? Actually, Papa Jack, dati may hila. Wala siyang kaalam-alam. Ito lang taon na to. Ang nalaman niya. Okay, kailan ka nagkaroon ng kirida? 6 years. So, 4 na taong kang kasal nun. Mga ganun, no? More than 3 years. Hindi ko na ma-remind. Ma-remember. Yung age ng bata, is magsi-7. Okay. So, mga ganun, no? Okay, sige. So, ngayon, inaano ko lang kasi parang nandun yung involved yung family ko. And then nandun din yung involved yung anak ko sa kanya. Kasi at that time, simula nung nalaman ko rin na may anak ako sa kanya, nandun yung nakukonsensya ako na hindi ko man lang nakita o nahawakan man lang. Kasi nire-respeto ko yung decision ng asawa ko. Kaya
gusto ko mang ano yun, gusto ko mang makita yung bata. Hindi ko magawa dahil inaharangan ako ng asawa ko. Lahat na block na, number, contact number, Facebook, wala na. Hindi ko na makontak. Kasi pero alam niya yung number ko. Hanggang ngayon din alam niya yung number ko, pero hindi niya na rin ako kinokontak. Saka ang sabi naman kasi sa akin is okay lang na hindi mo suportahan yung bata. Sabi niya, at least Kailan nangyari ang usapan na yan? February, hindi ako nagkakamali. Tapos, Alright, so ang desisyon ng nanay ng bata ay wag nang ipakita sa yung bata. No, Papa Jack. Gusto niya ipakita sa akin, pero hinaharangan ako ng legal wife ko. So, ako gusto ko kasi. Alam mo, Brad, ganito, siguro it will all boil down to yung maturity ng pagkakaintindi niya sa pagiging tatay mo. I do not expect na agad-agad maintindihan niya to. Na agad-agad ma-embrace niya na may anak ka sa iba. I don't think agad-agad niya matatanggap yan. It will take time. I know that ngayong gabi nag-uusap tayong dalawa because ang intention mo is to at least, di ba, to be a part of your kid's life. Tama? Yes. It's a good intention. It was a mistake na nagkaroon ka ng kid dati, nagkaanak kayo, but it's never a mistake to have a kid, to have a child. Nandiyan na yun eh. Ngayon, nalaman ng wife mo this year lang, tama? Tama. Let's not expect, di ba? Let us not expect na agad-agad pag nagpaalam ka sa kanya na makita yung anak mo dun sa naging kirida mo o dati mong naging kirida o dati mong nakaulayaw ay okay agad sa kanya. It will really take time. Tanda mo, ngayon lang niya nalaman to eh. Diba, para sa kanya, yung lumipas na 6 years na nagsama kayo ay malaking kasinungalingan sa kanya kasi meron ka palang ginawa at hindi niya nalaman. Papa Jack, actually, Papa Jack, ngayon ko lang din na dahil yun nga, nagkaroon ulit kami ng communication nung girl na tapos kinuha ko yung number kasi syempre, hindi ko naman sinasabing ibinabalik ko yung relationship namin. So, parang in-speak lang na inaano ko lang na Papa Jack as a friend. Yung alin? Kung kumusta ka na ganito. But, mahirap yan eh. I think even dun sa asawa ng babae, mahirap yan. Hindi, alam ko naman yung Papa Jack. It will take time. It will take time. May family na siya eh. Madaling sabihin yan, may family ka na, may family na ako, anak lang yung mag-uugnay sa atin. Madaling sabihin yan, Brad. Pero para maging mali na tayo, I think ang unang dapat magbate o magkaayos at maging komportable at palagay sa bawat isa, yung wife mo tsaka yung babae. Kaya di ba, sa lalaki, yan eh. Kumbaga, black or white lang tayo dyan sa bagay na yan eh. Pero sa babae kasi, she's hurt, she was hurt, you cheated on her. Do not expect that she will be okay agad-agad na ma-embrace, di ba, na may anak ka sa iba. Tama. It will take time. Ano ba exact ang tanong mo sa akin? Ang ko lang kasi nandun yung nakukonsensya ako na gusto ko talaga siyang makita. Kung paano ko sila pagko-combine niya or pagsasamahin yung hindi ko pagsasamahin yung mga bata ay yung anak ko sa original sa kasa. Tigilan mo yung kasabi ng original, parang pangit, nakakabastos. Kaya na. Doon sa legal wife ko, doon sa babae. Original. Kasi hindi naman niya totally intention ng babae na magkabalikan kasi may family na nga ho siya, Papa Jack. Siguro yung pagiging tatay na lang. Yun na nga po, Papa Jack. Ang problema ko is ayaw ng asawa ko na... Yun nga, Brad, yung pag-usapan natin. Ganito, siguro, Brad, the best thing or effort you can do is to win your wife to trust you again. I don't think it will happen this year. Unti-un, maluwag sa kalooban niya. Brad,
Six years ago down the line, di ba? Opo. May ginawa ka. May loko mo siya. Nagkaanak ka. At yung nakalipas na 6 years sa marriage ninyo para sa asawa mo was a lie. Yun ang maging dating sa kanya eh. For 6 or 7 years, di ba? Yung masayang pinagsamahan natin, di ba? It's been a lie to me. Kasi meron palang di ba? Di ba? I mean, yun pala mga tawanan natin, hindi pala buong buo sa'yo kasi meron ka palang ginawa, may anak ka pala sa iba. At kahit sabihin mo na, hindi ko alam na nagkaanak kami na, it's still the same mistake that you committed. So Brad, if you're asking me, simple lang naman. Alright? Simple lang naman. Win your wife. Make her feel that you've learned from the stupid mistakes na ginawa mo. That di ba, aside from trying to become a better husband to your wife, di ba, you want to become a better father. And that would entail you being a father sa lahat ng anak mo. Pero bago niya maintindihan na may obligasyon ka maging tatay sa anak mo, lalo na't may anak ka sa iba, kailangan mong iparamdam sa kanya that you have learned from it and you want to become a better person. Papa Jack, yung hinihilot ko siya kasi alam ko hindi niya matanggap. Pero hanggang kailan kaya yan? At kung paano paraan na kahit man lang masulyapan ko yung bata. Kasi Brad, sorry pero kailangan mong tiisin yan for now. I understand you. Naintindihan kita. You want to see your child. Tama. But then again, Brad, nasaktan mo yung wife mo eh. I mean, I'm all for that. You want to see your child, go ahead. But remember, Chong, you di ba? This is a moral question, mga kaibigan. Di ba? And ang morality can never be questioned. And you're asking me, it's my moral obligation to tell you tonight, Brad, na uunahin ko, kung ako ikaw, yung pakiramdam ng wife mo bago ka magpakatatay dun sa anak mo dun sa isa. Because if you do that, Brad, di ba, gugulo eh. Gugulo. And more than that, it will become a shorter process. I am sorry mga kaibigan, at some point, maliwanag na nagaganap ngayon, di ba, we are stealing away yung pagiging tatay mo sa bata. But this is the price that you have at least to pay. So, papadak, anong gagawin ko para magkaroon kami ng kumbaga Ligaw mo yung sawa mo. Paramdam mo sa kanya, nagbago ka. Paramdam mo sa kanya na you value her more than anyone else, that you've learned from your stupid mistakes. I don't know, Brad. Hindi ko kaya sabihin sa'yo kung paano. Sinabi ko na rin sa But kanya. she has to feel that. No, wag mo sabihin. Brad, trabahuin mo. Hindi mo kukuha ito isang lambing lang. Matagal to, Brad. Saka minsan kasi papadak, kagaya nito, gabi na ako umuwi. Parang nandun yung hinala or asaan ka na? Andito na. Ba't hindi ka tumatawag, hindi ka nag-text? Parang hindi naman siya ganun dati. Ano yan? Sabi niya? Hindi naman siya ganun dati na pagka ganitong, kasi dati nag-work din ako. Hindi pa ako So, minamasama mo, Brad, na hinahanap ka niya. Eh, gago ka pala eh. Niloko mo siya eh. Malamang maparaning yan kung wala ka. Remember, may tinago ka sa kanya for 7 years. Wala siya naramdaman. Pag mo masamain yan. Oo nga, hindi ko minamasama, Papa Jack. Ina-accept ko naman na talagang kasalanan ko. Ang sa akin lang kasi, hindi siya ganun dati. Brad, nagbago siya kasi nga nag-react siya sa ginawa mo. Alam ko yung Papa Jack. Kaso, ang inaano ko na kasi ngayon is yung ang point ko lang dito kasi, Papa Jack, gagawin ko ang lahat
para suyuin siya at alagaan pati yung mga anak namin para magkaroon ng intention naman ako doon sa isa. Okay, what's your point? Yun nga. Kaso, ginagawa ko na lahat sa kanya pero wala pa rin. Parang hindi pa rin nagbabago. Andun pa rin yung puot at galit. Tama po ba, Papa Jack? Exactly what I'm telling you, Brad. It will take time. Pero lagi kong iniisip kasi yung bata eh. Lalo pag ganito naghahanap buhay ako. But andun na tayo. Amen sa gusto mo. I like what you want to happen. Amen. But then again, Brad, di ba? Let's not disregard your wife. Let's not disregard her. There's no right way to do this. Either way, you will have to hurt someone here. Di ba? Either way. Pero wag mo ipaparamdam sa akin, Chong, that you are not willing na ikaw yung magdusa sa pain, di ba, at mangulila. Kasi, Brad, of all the people in this character, you are supposed to endure yung pagiging uncomfortable ng sitwasyon. Bakit? Ikaw yung nagloko. Nahihirapan po kasi ako dahil sino ba may kasalanan nito? Ako. O pala, mahirapan. Gusto mo sapukin kita para magising ka? Para malinaw tayo. Hindi mo iniintindi yung wife mo, you cheated on your wife for 7 years. Whether it happened 7 years ago at ngayon lang discover, di ba? The time that went on and hindi niya nalaman you were cheating on her. Ngayon ka pala nagbabayad and you want her to embrace yung resulta ng kagagawan mo nun? Parang awa mo na, Brad, unahin mo siya. Ganun naman ang ginagawa ko. Then wag ka mag-complain kung nagbabagong karaan yung kanyang pakikitungo sa'yo. Di ba, hinahanap ko niya kung nasaan ka. Natural na praning. Pag ang asawa niyo nagger, dahil ugali niyo talaga yan, mga kaibigan, ay nako. Isip-isip kayo. Pero pag ang asawa niyo nagger, dahil ginawa mo siya nagger, ay, di ba? Tiisin niyo yan. Kung naging nagger ang wife mo, dahil ginawa mo siyang nagger dahil may ginawa kang kalokohan, huwag kang magreklamo. Live with it. Pero sobra ko siyang mahal, Papa Jack. Huwag mo sabihin sa akin, niloko mo siya eh. Halimbawa, ako yung wife mo. Halimbawa lang, haloko ka. Di ba? Sasabihin mo ako, sobra kitang mahal. Ang maging reaksyon ko, babalik ako, bakit mo ako niloko? I will always go back to the, di ba? Doon sa part na niloko mo ako, how can you tell me sobrang mahal mo ako? It does not connect. Until such time na naniniwala na ako sa'yo na sobrang mahal mo ako. Ganun kasimple yun. Now you have to win me back. But you don't have the right to complain. Honestly. So don't even think about it. Paano gagawin ko para... So yung wife mo, ligawan mo siya, di ba? At the same time, make your intentions clear. I will do whatever I can. I will give in to what you want. Mamahalin kita. Mag-report ako sa iyo kung nasaan ako. But please allow me to be a father to my child. Dalawin natin tayong dalawa magkasama. Maging magulang ka sa kanya. Kasi, ang sabi niya kasi sa akin, Papa Jack, baka daw parang magiging involved na rin siya sa buhay namin. Sino? Yung bata. Brad, ay yun ba yung worry ng asawa mo? Saka siyempre, marami siya. Ano ang masama doon? Kung mag-involve yung anak mo, anak mo yan.
Yan na nga, Papa Jack eh. Siguro ngayon, sa ngayon, kasi sabi, ikaw na rin nagsabi, Papa Jack, sa akin na hindi pa ngayon na matatanggap mo yung bata. Pero ginagawa ko naman ang paraan, Papa Jack, para magkaroon kami ng komunikasyon. Gusto ko nga magkasama kami para makita yung bata eh. Pero Brad, antayin mo nga maging maluwag sa kalooban niya. Hindi niya ayaw, hindi pa niya tanggap yun. Ano ba gusto mo? Gusto niya kagad? hindi naman ganun. Alam ko naman That's yung my sakit. point, Brad. Antayin mo na dumating yung point na gusto na niya. Because right now, you disregard this part. Right now, she is hurting. She is in pain. Every time banggitin, walang kasalanan yung bata. Pero every time pag-usapan yung bata, she will be in pain. Intindi mo yung part, papaluin kita ng para sa mukha eh. Huwag lang alfombra, Papa Jack. Combat shoes, gusto mo? Kasi hindi talaga ako nakukonsensya ako sa sarili ko. Brad, nakukonsensya ka. Yun nga yung punto ko, di ba? Nakukonsensya ka. Sarili mo na naman iniisip mo because you're uncomfortable, di ba? You wanna look good. Dapat talaga ako yung anak ko. Hindi mo kasalanan, hindi mo nalaman yan kung hindi mo talaga nalaman. But here you are, you have a wife who is suffering sa ginawa mong katarantaduhan. Unahin mo siya. Ganun naman ang ginagawa ko, Papa Jack. O huwag ka tsagain mo, Brad. If it will take a couple of years, then submit yourself to the process. Minsan nagagalit na rin ako sa kanya dahil Wala kang karapatang magalit. Raymond? po. Bobo ka ba? Siguro. At least umamin. Actually, gusto ko. Parang di na. Para wala na mahabang usapan. Actually, Brad, ba't ka magagalit? Nagre-react lang siya sa'yo. Kasi ang point niya kasi lagi, baka may something na naman na mangyari sa ibang babae. Natural, Brad. Siyempre, praning yan dahil niloko mo siya. Anong gusto? May tiwala siya sa'yo? Gusto ko may balik yung tiwala niya sa akin. Tsagain mo nga! Sarap marahin mo. Tsagain mo nga! Muta ka! Tsagain mo, Brad! Agad-agad! Niloko mo siya eh! Gusto mo agad-agad? Mahal niya yung anak mo sa labas? Hindi naman sa ganun. Ay pala eh! Ba't nagreklamo ka? Napraning siya. May duda. Baka lokohin mo ulit. Di ba normal? Niloko mo eh. Nakmanto ako mga lalaki talaga ng mga pun. Nagre-react lang siya kung anong ginawa mo sa kanya. Mahirap ba intindihin yun? Kung may duda siya, kung silosa, kung napaparaning siya, baka lokohin mo siya, sino ba gumawa? Ako. O pala eh! Bakit impatient ka? Ha? Bakit parang impatient ka? So, ibig sabihin lahat ng tatanggapin ko na lang. Oo. Para simple. Gago mga lalaki to. Gagawa kayo ng katarantaduhan tapos gusto nyo kayo pa rin masunod. Nakakaya sa mga babae nakikinig ngayon. Ganito ba tayo ka-coops? Brad, gumawa. Ganito yan, kung ang kwentuhan dito, Papa Jack, wala akong ginawang kasalanan sa asawa ko. For 10 years, grabe yung pagmamahal ko sa kanya. Di ba? Malamang ang kaaway ko yung asawa mo ngayon. Eh, hindi yun ang kwento eh. Tanga ka, may anak ka sa labas, bobo!
Tapos ngayon yung asawa mo, praning, ikaw pa ano? Ikaw pa na ano? Ikaw ang masama loob? Ikaw pa yung parang lugi na bakit ano? Nagdududa sa'yo ng asawa mo? Natural! Niloko mo eh. Ay, malapit ako manawagang iwanan ka na lang. Ito lang. Ang hirap ko naman kasama sa buhay, Brad. Gumawa ka ng kataranta doon, ikaw pa gusto masunod. Niloko mo siya eh. Bakit ganun, mga kaibigan? Ano? Dito lugi ang lipunan eh. Pag tayo mga lalaki gumawa ng kabulastugan, ng babae tayo, we expect that we deserve, di ba? Lesser sentence. Eh, lalaki eh. Pero pag babae, halos isumpa ng buong komunidad. Kulang lang sunugin sa plaza. Dahil lalaki ka, Brad? You expect agad-agad patawarin ka? Kung katabi kita, pinalok na keyboard sa mukha ngayon, maniwala ka sa akin. Eh, hindi ko gagawin. Ganun lang yan. Kaya nga may mabait ka. Ha? Alam ko naman mabait ka. Loko, hindi ko mabait sa mga gaya mo. I am your friend, Brad. Payong kaibigan. Sumunod ka sa mo yan. Give her what she wants. Kung saan siya komportable. Ganun na nga ginagawa ko, Papa Jack. Kaso, minsan talagang hindi ko maiwasan. Pero, nagsisisi rin ako bakit nangyari yun. Na, oo, kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Hindi, baka kasalanan ko. Para lang magawa ko sa buhay, di kasali na ako. Hindi ako busy. May free time ako, Brad. Sali na lang ako sa may kasalanan. Ako na lang. Parang awa niyo na ho. Lalo kasi ngayon, Papa Jack, halos hindi ko na sila nakakasama. Kasi full time yung trabaho ko. Hinahanap na rin ako ng mga anak ko. Na sa pagdating ng umaga na inaatid ko lang sila sa school. Ganito wait lang Brad. Para let's stick to the problem. Your wife found out this year, tama, na meron kang anak sa labas na nang babae ka 6 years ago, 7 years ago, tama? Tama. Alright. It changed the attitude of your wife. Naging praning, tama mali? Tama. Nagtataka ka ba? Sagot. Nagtataka ka ba? Hindi. Okay. Sino may kasalanan? Inamin ko ako. Hindi, yung diretso sagot. Sino may Ako. kasalanan? Ako. Sino magdudusa? Ako. Sino kailangan hinga ng tawad? Ako. Sino hihinga mo ng tawad? Siya. Pala eh. Bakit parang hirap mo kausap? Kulang pa ba, Papa Jack? Pinapakita ko pa rin sa kanila. Malapit na kitang i-choke slam. Kulang ang alin? Pinapakita ko sa kanila para makabawi ako sa kanila. May ginako. Gusto mo agad-agad? Hindi. Brad, this will happen, di ba, sa term ng asawa mo. Kung kailan siya gagaling emotionally. This will not happen, will never happen, not in the next million years. This will not happen under your terms. So please, wag kang tanga. This will not
happen under your terms. It will only happen when your wife allows it to happen. So wag kang magreklamo, Brad. Pero kunin mo yung tsako. Itsakuhin ko to sa mukha. Ang kulit eh. Sa lahat ng mga babae, mga kaibigan na niloko, ako na po humingi ng tawad. Meron po akong coops na collar. Niloko mo siya, Brad. Ang hirap ba intindihin? You cheated on your wife. And now, it changed her behavior. And you want na magmadali siya, na intindihin ka kagad? 8 years, Brad. 8 years. You cheated on her. Entire duration. She found out this year. Gusto mo okay na kay kagad? Sorry. Monster! Nainis ako ah! Nakainin kita! Raymond! Pero mong wala kang sustansya! Iluluwarin kita! Ang hirap mo makaintindi! Korenta mo tumanan! Ano, Brad? Diba? Chong, uulitin ko. This will only happen under the terms of your wife. Because she's the one in pain right now. Huwag mo nga sabihin sa akin na kulang pa ba? Ay, eto magkaliwanagan nga tayo mga lalaki. Excuse me sa inyo. Hindi utang na loob ng asawa ninyo sa inyo kung responsable kang asawa. Obligasyon niyo yan. Pangalawa, hindi utang na loob ng misis mo sa iyo kung honest kang mister. Dapat lang yan. Normal yan. Huwag niyo susumbat sa kanila yan, ha? Dahil pag sinumbat ng misis mo sa iyo, ako nga honest sa iyo, baka sapakin mo yung misis mo. Iba yung connotation yan. Dahil lalaki tayo, meron tayong kalayaan na sabihin sa kanila yan. Dapat ganun tayo. It's normal. Given yan. That's non-negotiable. Hayop? Ano yun? Ano yung English ko? Non-negotiable? Ano to? Networking na naman? Brad! Oh, Mayos ka na yung asawa mo na nasaktan! Anong mararamdaman mo, Brad, kung 6 years ago, malalaman mo na nakipag-sex yung asawa mo sa iba? Sagot! masakit. Kung nalaman noong January, ngayon ba, July, okay ka na ba agad? Sagot! Hindi. Oh, lalo ba may anak ka sa iba? Gagong to. Hindi ka makaunawa dahil ano, lalaki ka? At patawarin ka? Ay, naku kayo ha. Mga ibabain kayo amin, unay-unay na. Murat tamnay. Naintindihan ko yung Papa Jack. Bakit Ilocano ka? Right. Nyakan man ako. Nakalaplapsap ti tungtungan ta ka ni. Mari ka katungtong sa kanin. Telmonon ka kasi bibiyag na eh. Kasi lang Papa Jack, naintindihan ko lang yung salita mo. Alam telmonen. Dudukin kita ng buhay, sabi ko. May lawlawan na eh. Sige Papa Jack. Alam mo ba, alam mo inaagapak ngayon, yung mga nakikinig na babae, ay nako Brad, anong inisip ng babae ngayon? Ay, ang mga lalaki, ganyan yung mga yan. Sila na nagkamali, sila pagalit. Diba?
Diba? Sila Brad, nagkamali ka, Brad eh. Nagkamali ka. Chong, kung hindi ka nagkamali, masarap pakinggan yung kulang pa ba? O, di kampi tayo. Baka bigyan pa kita ng allowance. Diba? Hindi ganun, nagkamali ka eh. Niloko mo siya, Brad eh. Hindi ka basta nagka-textmate sa iba, Brad. Diba? Gago ka, nag-aanak ka sa iba, tarantadong to. Gusto mo okay siya kagad ngayon? Talaga. Talaga ka. Papa Jack. Anak, ano yun? Ano yun? Tanong ko lang po. Sige, sagutin ko yan. Tanong eh. Ano yun? Ay, hindi na pala tanong. Ano? Statement. Gagawin ko ba yung kailangan po tanong na lang po, Papa Jack. Sige. Hindi kasi ako nakakaano dahil masyado akong nasasaktan. Brad, wait lang ha. Huwag mo muna akong bigyan ng Papa Jack, masyado po nasasaktan kasi wala akong pakialam. I don't have any patience in any room. Okay. Ano kung masakit sa'yo? Sino ba ang gumawa ng kagaguhan? Ako. Pala ba't nagreklamo ka? Pag mo nga sabihin. Hindi ako nagre-reklamo. Di ba? Kaya ano? Nasasaktan ako sa ginawa kong kasalanan. Sa sarili kong kasalanan. Plastikan. No, totoo. Kasi, hindi ko naman sinasabi na andyan na eh, tapos na. Hindi ko naman ginaganon. Ayun talaga dapat, ba't andyan na yun? Yun talaga dapat ngayon. Oh. Yung bang hindi ako makaano dahil nga nasasaktan ako dun sa ginawa ko para akong pinukpok yung ulo ko na ako yung gumawa na hindi matanggap ng family ko, ng pamilya ko. Hanggang ganito lang, Papa Jack. Bigyan mo ako ng way kung paano ko hihigitan na bumalik yung pagmamahal niya sa akin. May sagot ako dyan. Alam mo kung paano? Papa Jack. Itanong mo yung asawa mo. Diyan tanungin mo, ano gusto niya? Diba? I mean, brother said there should be a compromise. Make your intentions known sa kanya. Tell your wife, I want to be a father dun sa anak ko. But tell me, how will I win you? How will I make you be okay na magpapakatatay ako? How will I win you as a wife again? A trusting wife. Don't ask me. Ask her. In this story, Brad, you've hurt your wife. In this story, once upon a time, Chong, you had sex with another girl. Diba? And that's a crime you've done sa kanya. Kailan lang niya nalaman? Kailan lang niya nalaman? Natatakot na rin kasi ako, Papa Jack. I don't care kung saan ka natatakot. No, Papa Jack. Natatakot ako na tanongin siya kung napatawad niya na ba ako. Huwag ka Brad! Magtanong ka. Ask them. No, Papa Jack, kasi... Ask them? Ask her. No, Papa Jack, kasi nahiya na ako sa kanila eh. Huwag ka mahiya. Ikaw gumawa ng kalokohan. Yun na nga, Papa Jack. Ay, nako. I don't need your stupid excuses.
if you will be humiliated with this, Lalo sa ano kanya, ngayon? Lalo sa kanya. Uy, ano ngayon? Laking kahiyang ko, Papa. Ano ngayon kung napapahiya ka? Ano ngayon, Brad? Dahil mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya. Tigilan mo ako, wala naniniwala sa'yo. That's the point. You can go ahead, spend the entire evening telling me na mahal mo yung wife mo. Brad, we will all just go back to bakit mo niloko. Diba? So, anong gagawin? Prove yourself. Ulit tayo dito. Prove yourself to her. Okay, Papa John. Diba? The best kind of love, mga kaibigan, is not the ones being said. Yun yung mga pinaparamdam. Mahal, nakipagtali ka sa iba, buwisit ka. Papakaligo mo. Isang Batman! Batang manyak! Tanin. Anong costume mo? Pag ikaw naging Ultraman! O kaya, Superman! Anak ng tokla. Napakasimple, Brad. Submit yourself to your wife. Win her. How? I don't know. Ask her. Ask her. Sa kanya ka magtanong. So, okay lang ba, Papa John? Tatanungin ko siya kung napatawad na ako. Sabi ko lang ako na. Ano ako lang. Ano? Okay, sige. Frustrate ako. Ano? Are you not entertained? Tatanggalin ko yung Tatanggalin ko yung brief mo pag hindi ka tumigil. Tapos, gagawin kong bopis yung alis mo. Pag hindi ka tumigil, yung kalahati yung bandang nilalim gagawin kong sisig. Uray thumbnail. Brad! May sakit ako. Alam ko sakit ko. Oh my God. I am sick tonight. I don't have voice. I don't have it. And here I am, mga kaibigan. Ay. Alam mo, ang problema dito sa problema, you know very well the problem. You know what you've done wrong. Nagmabaang-maang ka na. Talaga ba? Big deal ba? Ang dating ganun ba kalala? Hindi ako napapatawad. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, huwag niyong gawain. Pag alam niyong mali, huwag niyong gawain. Ganun kasimple. Kagabi mga kaibigan, nasa stoplight ako. Wala naman dumadaan. Yung mga stoplight na dapat, wala naman talaga sa kalsada. May ganun yung mga tapat na eskwelahan, wala naman tatawid na estudyante. Bakit? Dapat everyday na, pinapatayan paggabi, biniblink yan. Di ba? Pero wala pula pa rin. Di ba? So sabi ko, tatawid na ba ako? Wala naman talaga tatawid. Sabi ng presidente, kasi pag alam ng mali, huwag gawain Hindi ako tumawid. Pero eskwelahan, wala naman tatawid talaga Di ba? I mean, honestly, totoo lang. Dapat talaga ang rule, di ba biniblink yan paggabi? Ano naman, night class na alas sa madaling araw. Ang kulit mo, Brad. Ang sarap ng patikalkalin, Brad. Ha? Oy, nakakanta ba si Regina Constantino? Ay, Mama. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Ano na, Brad? I'd like to ask for the message para sa iyong asawa. Ang pangalan ng wife mo. Pangalan niya. Ha? Pangalan? Lu. Ano na? Mama. Lu? Mama tawag ko sa kanya. Lu? Opo. Mama Lu, ganun. Game. Kung nakakanta ba siya, I want you to say sorry sa kanya on air.
Apologize to her. Commit yourself to something. Alright, go ahead. Alright? Okay? Okay, Papa. Salamat sa pagtawag, brother. Gagawin ko na lang lahat. Yep. Punya sa'yo lahat, Brad. Do not reserve a room to complain. It's your fault. Okay? Yung nagbibigay ng lakas sa akin. Tsaka mo na ako dramahan ng ganyan. Pag siya naniniwala na sa'yo. Malapit na yung Papa dyan. O sana. Para sa'yo. Anong para sa akin? Ano ko nalaman ko dyan? Ano, ako yung krida mo? Hindi. Ikaw yung nagbigay sa akin ng ano. Gawin mo yan para sa iyong sarili. Correct. Sige na, salamat sa pagtawag. Salamat din. Okay, thank you. Bye-bye. Okay. Ay, ang hirap kausap, no? Nahirapan ako, muntik na ako magkaan-an sa brain. Imagine nyo may anan ka sa brain. Paano mo gagamutin yan? Ay, nako. Hello po sa lahat ng mga nabuisit, mga kaibigan. At least nakinig na. Gusto ko naman mga kaibigan yung kanyang intention. But then again, there has to be some sort of a process. Ay, nako. Muntik na sumabog yung bungo kay kuya. Kakausap. Ay, muntik na sumabog yung bungo. Uy, buti na lang. Speaking of sabog, ito may pasabog ang Cherry Mobile. You know, Segway. May pasabog ang Cherry Mobile, mga kaibigan, para sa mga loyal listeners natin dyan na mahilig sa adventures, biking, running, trekking, scuba diving, skydiving. Social skydiving. Inihandog ng Cherry Mobile ang kanilang Cherry Action Cam Explorer 2. Ang babagay sa active lifestyle ng bawat tao dahil siya ay may ginawang Android 5.1 latest version ng Lollipop. Wow! 12 megapixel yung kanyang camera para malinaw extreme picture. 170 degrees wide angle para kuha lahat kahit kasulok-sulukan pa ng anes mo. Yung parang isda. Hindi pa magkabilang gilid. Micro SD, expandable hanggang 64 gig. Diba? For more adventures, more selfies, more action equals more fun. Mas malupit to dahil libre na ang waterproof case, mounts at accessories para achieve talaga ang bawat kuha ng picture. Eto mga kaibigan, magugul kasi presyo. Dahil abot kaya lang. Bagay ano? 5,999 lamang mga kaibigan. Di ba bagay? Na bagay talaga sa mga mahilig gumala. Ang Explorer dyan mga kaibigan. Sige na. Go now to your nearest Cherry Mobile store, kiosk or dealers at i-check nyo na yung bagong Cherry Action Cam Explorer 2. Alright? For more details, you can go to www.cherrymobile.com.ph or facebook.com/Cherry Mobile. Follow sila ng Twitter account, CherryPH Support or Cherry Mobile PH on Instagram. Kaya laging tandaan, mga kapatid, mga kabisyo, every day is a Cherry Day. Down. Hi. Mulan ba kanina? Hindi, no? Uy, tayo ang mga labada. Walang mag-uulit ng bra at medyas bukas. Natayo. Speaking of paglalaba, mga Mr. at Mrs. tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria with Power Bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Mga ng Pride Antibacteria. Yan, with triglyfoam formula. Power Bula, power laban sa bacteria. Pride. Handog at gawa ng ACS. Ganon. Okay, I'd like to say hi to Regina Constantino. Maligayang pakikinig po. Hello po sa Carjack from Pluto. Maligayang pakikinig po. Maligayang pakikinig po sa inyo. Haller. Yung Team iBag saka Team Carjack nag-ano na sila, nag-reconcile na tonight. Kinausap ko yung dalawang leader. Sabi ko, ikikis ko kayong dalawa sa mga pimples ninyo.
Mali mo sa pimpo. Oh, huwag kayong ano. Love ko naman kayo parehas eh. Ano ba kayo? Peace lang mga kaibigan. Panawagan sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Let's avoid unnecessary stress. Sarap na walang stress. Diyos ko. Di ba? Happy lang. Yung happy lang mga kaibigan. Yung may ganyang tao, no, yung pag ngumiti, parang dami buong mundo. Masaya buong mundo, di ba? Ang gaan sa buhay. Hindi ako yun. Sumangit ako eh. Pero hindi dahil sinasadya ko. Ano mga kaibigan, ano ka, hingi ako ng tawad. Baka nasasalubong niyo ako sa mall. Sa labas, wala ako sa Love Radio. Tapos, nakasimangot ako tignan. Patawarin niyo na ako. Hindi kasi ako ma-showbiz. When I go to the mall, mga kaibigan. Hindi ako nagmamall nang maglalakad ako doon at magpapa-aircon. Pag nagpunta ako sa mall, may bibili ako specific. Uuwi ako agad. Bihira ko tumambay sa mall. So, minsan mga kaibigan, I appreciate that, ano? Minsan masisigaw, Papa Jack! Ganun. Ako nang sabihin, huwag ka maingay. Picture na tayo, dali. Nahiya lang ako sa atensyon, mga kaibigan. I think I don't deserve it. Because honestly, mga kaibigan, I have a very ordinary job. I am a very ordinary person with an extraordinary job. Trabaho lang po ito. So, thank you for the chance to influence you. And, at some point, mga kaibigan, nagdrama na naman ako. Masakit kasi ako. Lalamunan ko lang naman. Kahapon meron akong butsipon. Nag-2-in-1 to sir. Hindi na wala. Paus na lang. Mag-i-endorse na ng pampaos. Ano kaya magpapa-endorse sa pampaos, no? Ano kaya? Hindi mo, malay nyo, magbanggit mo. Malay nyo, you'll never know. Magkaroon ako ng di ba? Ano ba kaya pwede kong ano ba kaya pwede kong i-commercial? Gasolinahan. Pwede. Sapatos yan. Trunks? Kalaban. Underwear talaga. Joy Lalo is tuning in right now. Maligayang pakikinig po. Kamusta? Si Jackie Farinas nakaantabay. Aking daughter ay nakikinig. Hi anak, I love you. And you will always be the most precious girl to me. Whatever happens. Magkatunawan man ng anes. Boy, binabati mo si Julie, si Elijah. Tulog na yun. Apa uwi, galing sa work. Saan work? Talaga? Busy si mom. 2 weeks pa lang. Hello po sa mga katrabaho niya. Si nakarelate ako kay Kuya Ray mo, naalala ko tuloy yung gagong yun, sabi nito. Mga meat shop advert, hindi ako pwede mag-meat shop. Hindi ako makain ng karne, meat shop ako. From the convento, nakaantabay siya. Maligayang pakikinig po. Si Nika ay nakikinig. Maligayang pakikinig po. Sabi ni Beatrix, truth, sabi niya, swerte ka na nga, pinatawad ka pa niya. Honestly, mga kaibigan. Diba? There's no easy way out pag ganyan, mga kaibigan. Papa Jack, ang pogi mo sa personal. Nakita kita last year sa Newport. Talaga? Actually, ang pogi ko sa personal. Magatungan lang. Ganun talaga. Let's Marvin Gaye and Pakanan. Let's Marvin Gaye and Pakanan. Ganun. Sabi ni, sino to? Wala kasing ani. Papa Jack, sabi ni Shay Galvez, idol ka sa pagiging good father sa anak mo. No, I don't think I can claim that. Diba? Only my daughter can say whether I'm being a good father or not. I'm trying every day.
Crisanta Gabutero, sabi niya, Papa Jack, ang sakit sa pangakakatawa. Eh, at least pa nga, mag-wall ka, pagtawa ka ng tawa, kasi anit, di ba? Parang masakit yung iba nun. Kalma lang po, sabi ni Zaris Galubad. Charina Habel, nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Ayan. Papa Jack, paano maging DJ? Can you give me a little bit of advice? Mag-apply ka. That's the first step, di ba? And practice. Alam, puntahan ka namin sa inyo. Gusto maging DJ? Sunduin ka namin. Practice, no? Be in the loop, gano'n lang. Eto, si Win ng California, nakaantabay. Papa Jack, bagay sa'yo, Pansit Canton. Pansit Canton, noodles, ayan mga kaibigan. Yakisoba, Canton, kung dyan ako. Ang hilig ko dyan. Pinoy eh. Dapat ako talagang model niyan. Ako model. Yan. Eto, babati lang ako. Babati naman ng Chico family. Chico family? Si Chico Loco may family. Ano ba yan? Grace Estocapio ng Barcelona, Spain, nakaantabay. Aking mahal si Drix, nakaantabay from Camille. Huwag masyadong magalit ang puso mo, sabi ni Pauchat. Ito po. Si Pauchat, yung pangalan niya parang no? Parang liniment. Pau. Liniment, no? Parang pangmasahe, no? Pabati naman sumagay sa Castor family ng, Pasay City. From Jing sumagay sa ng Hong Kong. Hello po. Si Main Z. Pabati boyfriend ko, Alvin Zerbano, nakaantabay siya sa mga kaetyosan mo habang nasa trabaho. God bless. Para may laman yung kaetyosan na yan. Parang may something. God bless from Charmaine Dizon of Long Beach, California. Happy listening po. Si Papa Jack, I would love to call your show right now kasi too expensive. Don't call my show. Miss Poch is tuning in. Pabati naman ang pinakamal ko si Malik Valdez. Nagbalikan na sila. Please don't mention my name. Ano to? Paano malalaman kung crush ka ng crush mo? Seriously, 3 signs galing sa'yo. I don't know. Sabi niya, hindi lahat ng relationship totoo. Huwag ko na sabihin pangalan niya. Bahala ka dyan. Ay, nako. Si Rika, sino to? Penarada. Tawa ko ng tawa sa'yo, dude. Talaga? Ba't dude? Magkakilala tayo personal. Sorry ha. Papa Jack, ano to? Ang pagsinungaling po ay may level, may level? I mean, yung nakabuntis ay kinain mo lang yung candy, hindi sa'yo ang labo kasi naiinis ako, nagsisinungaling na naman BF ko, kaso hindi mo open sa kanya kasi hindi rin siya amin. Gusto kong mawala na lang nararamdaman ko para hindi na ako masaktan sa pagsisinungaling niya. The first question is, how do you know that he's lying? Kung hindi niya inaamin. Yun di ba? Pag nagtanong ka, huwag namang guilty ka agad. Magtanong ka. I ask questions because you want to know the answer, not because you want to convict someone. Sabi nyo, tama, sabi niya, no? Meron kasing ganyan di ba? Siguro nilalandi mo yun, no? Siguro nilalandi mo, no? Nilalandi mo? Hayop ka, nilalandi mo. Nagtanong ka Ganun. Magtanong. Diba, sabi niya, soothing effect yung IG name, yung Pau daw. Soothing effect ka dyan, tsura mo. Hindi kayang pakikinig ko. Sabi dito, ano to? Jojo Byron while driving. Sino to? Magbati na raw yung Team Kaja at Team iBag, sabi dito. Dapat daw sa akin yakisoba commercial. Actually, Canton tsaka yakisoba, yan ang bumuhay sa amin.
ikukwento ko ulit to. I love this story, mga kaibigan. I really love this story telling people about me and my friends, mga kaibigan, na ngayon sa butika namin, sa food carts namin, kami pa rin magkakasama. We are still very good friends, mga kaibigan, and we have businesses together. First year na pagiging DJ ko, mga kaibigan, ang hirap ng buhay ko nun. I have group of friends, JB, EJ, Ryan, ako. We only eat, mga kaibigan, most of the days we only eat once a day, 3 p.m. Maraming pansit canton or yakisoba. Yan lang. 3 p.m. lang. Ang dami namin kakainin, 3 p.m. kasi ang gising namin 2. Kakain kami 3 p.m. para hindi kayo maumay, sabay-sabay kami kakain. Walang itlog yung kanton o yakisoba. Kakain lang kami. Tapos mga kaibigan, ito yung malapit na part. Pagkakain namin, yung tipong mabubunsol ka, you would go on for the entire day. Ang tulog namin 2 a.m. na. Tulog na kami. Magpupuyat kami intentionally para paggising namin kinabukasan, kakain ulit kami. Kanton ulit. Para once a day lang ang kain. Parang yung mga monk. Actually, mga monk, once a day lang ang kain. Ganun yung buhay namin nun. So, ever since, mga kaibigan, pag New Year, wala kaming panghanda, ang gagawin namin, dahil maingay naman, we are going to play basketball. Para lang may nagaganap. Totoo to, ha? Para lang may nagaganap sa amin. And then, pag may dumaan sa basketball court, pag may nagbiro sa amin, tara kain sa bahay, kasama kami. Totoo to, mga kaibigan. DJ na ako niyan. First year akong DJ. Ang hirap ng buhay, mga kaibigan. But we remain to be very good friends. And today, we are still wonderful friends. We have our own, may butika kami, 2. May food cart business kami. Hindi ako nagyayabang, mga kaibigan. Hindi kayo mayaman. But we are earning still together at never kami nag-away about money. We talk, mga kaibigan. Diba? Walang nagbago sa amin. Diba? Nakakatawang isipin, mga kaibigan. Dati, mga kaibigan, di ba pag may tropa ka, ang utangan, pahiram ng 100. Kami, ang utangan namin, bro, may extra ka bang kanton dyan? Pahiram ako 2 pack. Gutom ako eh. We did not need money during that time. We just needed to eat. Pero may extra ka bang sabong panligo? Wala kang panligo eh. Enough lang yung pera namin to pay yung tubig, kuryente, renta, yan na. Nothing more, yung pamasahe. Pero yung pangkain, di ba? Walang kakain na hindi magkakasama kasi pag may kumain nang hindi kasama, gutom yan the entire day. Wala lang kasama yung meal. Hanggang yung magkakaibigan pa rin kami. Actually, yung 2 kaibigan ko, mga kaibigan, nasa Palawan sila, doing business. I'm a part of the team. Pero gano'n, I'm a part of the team. Kumikita ko kasama nila, but I don't have to travel with them. Wala kaming issue. Never kami nagkaroon ng issue about, they're doing, more work than me, and I'm here working. Walang issue. Basta magkakasama tayo sa trabaho. Anong mga result? Hati-hati tayo. Hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami. We're still wonderful friends, mga kaibigan. So, wala po nag-aaway. Ano to? Hot team eye bags, ano yan? Sabi dito ni Nuki, Papa Jack, ano po ang position mo sa basketball? Actually, butterfly. Saka malaking cocoon. Hindi, shooting lang. Hindi naman pwedeng Oh. Ay, nako. Wala lang, i-share ko lang sa inyo. It's a part of my life, mga kaibigan. That I treasure the most. Hanggang ngayon, kailan lang, mga kaibigan, nung binuksan namin yung pangalawang butika namin, yung nandiyan mo sa Seminary Road na Generic Pharmacy, amin yun, magkakaibigan. When we opened that 2 days bago namin buksan yung TGP na yun, the Generic Pharmacy, kami magkakaibigan, we went to the basketball court at 3 a.m. We were all driving SUVs. Ang yayabang na namin. Sorry mga, ayaw ko magyabang sa inyo. Gusto ko lang mo sabihin na kayo ngayon mga nakinig sa akin, this is what you gave me. A good life. Pero, dumating kami sa basketball court na naka-SUV kami lahat. And we sat down for like, umuulan, but we didn't care. We sat down for like an hour. Nagkakwento lang. Alam mo, Brad, nakakaupo nun.
Sa Sunny Villa sa Fairview. Kung alam niyo yung lugar na yun. That basketball court, mga kaibigan. That basketball court, di ba, brought a lot to us as friends. Hanggang ngayon, we always go back. Tumambay ako dyan kailan lang, madaling araw. Just to rekindle, mga kaibigan, yung memories of being with the company of good friends. And over the years, mga kaibigan, I was able to earn a lot of friends. Dami ko na ipong kaibigan. Yung kaibigan mo dahil hindi kasi Papa Jack. Kasi tao ka. A good friend of mine is here tonight, Dale James Ferrer. We've been friends for 5 years na, di ba? 5-6 years, mga kaibigan. Sa racket namin sa dati sa TV1. Nakakatuwa, mga kaibigan. So, maraming salamat to all the people who's been a part of my journey. Paano ko mamamatay, may paghahabil na. Ano ba to? Hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Wala akong abs. I wanna die pag may abs ako. Alam niyo ba yun? Ang ganda ng gusto ko sa buhay, di ba? Pag ako na deads, gusto ko na may abs ako sa... Di ba? Pag dinungaw niyo ako, dapat nakatopless ako. Di ba? Kaya hanggat nakikita niyo ako mataba, mahaba buhay niya. Ganun. Yung ulit tayo eh. Yun lang, maraming salamat, mga kaibigan. Thank you all for the wonderful life. May dalawa akong salon sa Makati. Di ba? Sino ba magkakala magkakasalon ako, Diyos ko? Di ba? May dalawa akong food cart sa DRB Terraces. So, mga kaibigan, wala lang. Ito, isisegue ko lang. Iniwan ako ng maraming tao sa buhay ko. Some who left me are the people I committed myself into wholeheartedly. When things got tough and got difficult, they just walk away. Yung mga pagkakataon na people would just think na just because you are expected to be nice, you cannot be difficult. And when you're being difficult, they just walk away from you. May ganun no? Yung mga taong mga kaibigan, marami talaga yun. Yung mga, not for anything else, mga kaibigan. I've lost a lot of people I thought will be with me ng mahabang panahon. Kaya sa mga bagong kaibigan, if I'm being cautious just to give my full trust, may pinanggagalingan. But I'd love to trust people. Kanina, I was talking to a friend of mine, si Ryan, mga kaibigan. Ito yung isang kaibigan ko na, ito nakakatawa. A good friend of mine, Ryan, kasama ko siya kanina. Sa aming magkakaibigan, siya yung unang umunlad. Nakaipon siya ng pera. He went to the province, bought 2 fishing boats. Sabi niya, bro, tahimik na buhay gusto ko. So, he went to the province, nangisda siya. Ang pangingisda bumagsak. What we did bilang magkakaibigan, we sent him, totoo to kailan lang, it happened 3 months ago. We sent him ticket, pumunta ka dito sa Maynila, bro, we're going to start a life with you. So, sinalo namin siya. We made him a part of the business. Walang pupukunan to, mga kaibigan. Just because we're friends. Kaya nag-uusap kami kanina. Sabi niya, bro, ang dali yung magtiwala sa mga tao. Sabi ko, ganun naman kasimple yan. I give you a full trust. You break it, you lose the full trust. It will not come back. Ganun. Pero sabi ko lang yun. Dahil naranalo ko sa akin, magkatiwala mo naman ulit. After all, mga kaibigan, ang pagtatanim ng sama ng loob ay paparusa sa sarili mo. Alam niyo ba yung sumaksak sa akin? I have stab wounds. 4. 3 ice pick, 1 kutsilyo. Saksak na po ako, nadibdib, mga kaibigan. Nakikita ko pa rin sumaksak sa akin. Hindi niya alam na kilala ko siya. Every time tatanungin ako, mga kaibigan, ba't yung mo pinakulong? Nabuhay naman ako eh. At some point, I'm sure nagsisi naman yan. Kung hindi, problema ko ba yun? Hindi na rin. Kasalubong ko pa rin. Nakikita ko pa rin siya. Hanggang ngayon. Uy, nakahanda pa si TJ Valderrama. TJ, dumalaw ka nga dito. Brad, may natanong ko sa'yo. Andy, brother Benok with his girlfriend Tintin. And my brother TJ Valderrama. Kailan si TJ Valderrama? The funny one? Yung kulot? TJ Valderrama, kasama namin ni Papa Del dati. Ayoko magdidikit dyan, napapariwara buhay ko eh.
Binabati ko nga pala mga kaibigan si Myra at si Regina Constantino at Carjack from Pluto, Alex Mateo. Pag kayo hindi umayos, ha? Didilaan ko yung tip ng mga ilong ninyo. Na-imagine nyo ba eksena? Lapit mo ilong mo, didilaan ko yan. Ay, nako. Mga kaibigan, sabi niya, dalaw ako niya, sabi TJ Valderrama. Mag-text akong kailan, ha? Oh. Tsaka gusto ko mapariwara kasama mo, halika. Andito sa Dale, pero wag na yun, ha? Balis na rin ako mamaya-maya ng Baguio. Mga kaibigan, nakakadalawang callers pa tayo, di ba? Pero magpapaalam ako na maaga. Siguro naman dinig yung boses ko. I'm having a hard time just trying to talk, mga kaibigan. But then again, the show must go on. Mabati-bati. Yung mag-asawa nandito, mga kaibigan, over the years, ilang taon na kayo dumadalam, Mama Jill? 3 years na, di ba? Dumalaw sila, mataba ako, bumayat na ako, tumaba ako ulit, dumadalaw pa rin sila. Wala na si Puncher Boy, dito pa rin sila. Wala na si Chico Loco. Ay, si Ritzard, nagpalit na lahat. Dito pa rin. Team Irene of Bill Shock, mga kaibigan. Shaw Boulevard Converges, maligayang pakikinig po. Yung office mate nyo nandito, kaya hindi pumapasok. Maligayang pakikinig. I'm spending time kasi magpapaalam na ako. Papa Jack, hindi ko pa nadinig pabati mo. Sabi ni Ses, thank you. Bueno, ngayon ko di mo nadinig. Ang sungit ko no? Ang sungit. Ay nako. Ask ko lang po kung anong dapat kong gawin sa boyfriend ko na may girlfriend din na iba. Tanga ka pala Yung boyfriend mo, eto yan para applicable sa lahat. Yung boyfriend mo na may boyfriend iba, anong gagawin mo? Tanga ka. Diba? Pangayaan. Iwanan mo. Diba? Kasi pag hindi mo iniwan, bukas bobo ka na, nag-level up ka. Sabi niya ni Kai, ever since Pops subaybayan kita, I love you no matter what, you're strong, we know that. Aww. Honestly, I've lost a lot of people that I have fallen in love with over the years. And I wish them all good life. I cannot wish them ill in life. After all, once upon a time you intended to take care of these people. It will be a shame to wish them bad luck. I wish the better life after me for them. Wala namang ibang pupuntahan yan, mga kaibigan. Huwag ka magpaalam, bata ka pa. Sira ulo, di mamatay. Sabi dito ni Harrison, meron ka namang abs a big stomach. Loko to a big stomach ka dyan Maligayang pakikinig po, kamusta? Bati-bati na lang tayo. Si Ate Glennis nakanta ba? Si Von Josel Santos, maligayang pakikinig po. Urjan and Almark, yung bus daw kanina, thank you. Sabi ni Jessica, it's been 4 years since una ako nakinig sa'yo, pero ngayon ko lang nakita ang official page. Ang pogi mo po. Talaga? Alam niyo minsan, mga kaibigan, siyempre nalidepress din ako. Yung mga pagkakataon na I spend my entire day in the room without any gadget. Ayoko talaga ng... And then I ponder, mga kaibigan, dun sa part na swerte ko pala, as a DJ, may nagka-commercial sa TV, hindi naman lahat nagkakaroon. Kabili ako ng kotse. Diba? Pag naiisip ko, iniwan ako. Pero at least sabi ko, at least may kakayahan akong mag-alaga ng mga tao na titira pa. Focus doon, ganun. Hi.
makapag-jogging nga mamaya. Doon na mangliit, hello po, maligayang pakikinig po. O si Charlie Charlie Bagay nandito ngayon. Di ba? Si Charlie na PT. Professional tambay. Hanapan kitang racket, teka. Maligayang pakikinig po. Ano kaya pwede natin gawin dito? Papa Jack, mainit ba ulo mo? I-guess mo si Kara. Si Karang mainit ulo sa akin. Lagi mainit ulo niya. Ako dyan. Hi, Tatang. Sira ulo ng Tatang. Tigilan niya ako, ha. I was in vacation, sabi niya dito, for 1 week. Ano daw? Ano yun? I was in vacation for 1 week in Jacksonville, Wyoming. Hello po. Thank you. Ano to? Kabati naman habang nakikinig sa radyo. Nadagit ko pa sa asawa ko para makinig sa'yo. Mag-jowa pa lang kami. Paul Castillo. Hello po. Mary Joy Bustos. Sydney Gonzalez is tuning in right now. Pagit naman ng billing team ng Regius Philippines. Tama ba yung pagkakabasa ko? Especially to Errol Tagalag. Alam mo yung mga pangalan yung i-judge mo lately. Errol. Yung spelling Y-R-O-L-L. Dapat viral yan. Diba? Naglalagay kayo ng ginaya niyo pa ako sa anak ko. Yung anak ko yung pangalan may letrang hindi naman dapat kailangan nandun. Yung anak ko ang pangalan na K-H-L-O-I-E. Yung H wala na itulong. Yung I wala na itulong. Tanggalin mo yung pa rin ang basa, Chloe pa rin. Ay, sas garbanzas. Maligayang pakikinig po. Thank you all, mga kaibigan. If you've chosen to stay with Papa Jack over the years of me mentoring people on air and giving advice as if I know all the answers, that's the bottom line. Thank you for the love you have for me. Anyways, mga kaibigan, mapapaalam na po ako. I have a favorite song. Ang title po ng kantang ito ay Will of the Wind. Paborito ko itong kantang to. I never played this on guitar kasi ayoko maumay sa kanya. It's a song that talks about life. I spent half my life looking for the reasons things must change. And half my life, diba? Kakantahin nyo na lang. It's about life, mga kaibigan. So, thank you, mga kaibigan. Life, it's a constant quest for happiness. And I'm not stopping for the quest of happiness. I hope, mga kaibigan, you do the same. Go out and search for the happiness that you deserve without hurting other people. Mga kaibigan, good morning po sa inyo lahat. Have a great morning ahead. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluhan, we have 30 minutes after the hour of 9 o'clock. July 27, 2016. Magandang umaga in advance sa lahat ng umagahin at magandang evening pa sa lahat ng mga dalagang may tagos yan. Minsan may mga dalagang bad trip kasi natagusan sila, pero alam niyo ba, may mga dalagang mga kaibigan ilang araw na nagpapray magkaroon na sana ako. Kakalboy na ko ng nanay ko. Di ba, no? Ay, sos! Paniwala kayo sa akin. Madami yan. Di ba? Kaya kung problema mo lang, may tagus kang pauwi ngayon, you are way luckier than some na ang pangarap lang naman ay magkaroon na. Alam niya na kapag umuwi siya ang bahay one day at walang choice, hindi magsabi sa nanay, ay, pak, ganun. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Hello po sa lahat ng mga nilalang mga kaibigan na nakaka-relate. Pero sa mga dalagang delayed. Musta? Ganda yan, te. Tuloy mo lang. Kalbuhin ka na nanay mo. May remedyo ako dyan, di ba?
Pag ang banta ng nanay mo sa kakalbuhin ka niya, pag nalaman niyang buntis ka at wala kang pinapakilalang boyfriend, simple lang. Umuwi ka na ng kalbo. O, diba? Unahan mo na siya. Huwag mong hahayaan na umuwi kang may buhok. Hahayaan pa kayo ng nanay mo. Kami nabalik yung mga taga-Pats College, mga kaibigan. Nandito po yung dalawang empleyado ninyo ngayon. So kung bukas po absent sila, puyat ho ngayon. Happy birthday po ako bukas on air. Agri ko naman ako happy birthday Bayani de la Cruz ng Batangas. Maligayang pakikinig po. Ano to, ang ganda ng isang Papa Jack. Uy talaga, anong part doon? Yung kanta, OPM nag-OPM Yaya, di ba? Ako ang mahal mo. Tsaka yung kay Angeline Quinta. Mga kaibigan, actually, I almost did not go to work today. Kasi pause pa rin ako. But I'm here. Hindi ko lang alam kung aabutin ako ng 12, 1 or 2. Pause talaga ako, wala talaga akong boses. So, hirap ako magsalita. Well, wala namang bago mga kaibigan. Araw-araw naman pause talaga. Iba lang ngayon, hirap na ako magsalita. Oh. Parang every time that I try to say a single paragraph, mga kaibigan, or a single sentence, para akong rireglahin. Ang hirap. Eh, mahal ko kayo. Kanina nga may nag-PM sa akin, Papa Jack, subukan mo umabsent today. Lalo, nagbabanta, hindi mo inaano. Mag-caller tayo, our first caller sa kabilang linya. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, nais ko lang pong imbitahin na lahat po ng mga nilalang mga kaibigan who is on the way home coming from work. Parang awa nyo na, nagmamakaawa ako mga kaibigan. Every time you do something for family, for friends, di ba, for your job, do things better. Parang Creme Top Coffee Creamer lamang yan. Oh, ha? Make your coffee drinking experience better with Creme Top Coffee Creamer. 3-in-1 man yan, a black coffee. Your coffee will be better with Creme Top Coffee Creamer. It's better, you know. Hello po sa aking Creme Top family. Aking Creme Top Coffee Creamer family. Maligayang pakikinig po. Kamusta na kayo? Namiss ko na kayo. Diba? Kailan tayo maglalakwatsa ulit? Nag-hold kanina, narinig ko yung commercial namin dito sa Love Radio, Motor Trade. Ongoing pa pala yung Motor Trade ko. Thank you sa aking Motor Trade family. 2 years ago, they handed me over, mga kaibigan. Motorsiklo. And I handed over yung motorsiklo na binigay sa akin ng Motor Trade sa kaibigan ko na part ng negosyo namin. So, laking tulong, di ba? Takbo doon. Sa mga motorista po natin, yung mga nagmamaneho ng motorsiklo, parang awa nyo na po, drive safely and defensively. But there's no other way to put it, but drive defensively. Huwag kayo makipagyabangan sa kalsada kasi pag sumamplang kayo, di ba, yung yabang hindi pwedeng pilayan, yung katawan pwede. Di ba? So, mag-ingat po tayo. Di ba? Tsaka huwag kayo ng road rage. Nakita niyo ba yung isang araw? Yung namaril ng nagbibisikleta? Oo, mga kaibigan, that's stupid. That's very, very stupid. Diba? I don't know the entire story, mga kaibigan. Yung suntukan, real talk na lang. Sa lalaki, mga kaibigan, ang suntukan is a way of guys to settle issues. Totoo lang, ha? Hindi healthy yan, but at some point, may mga kaibigan ako, mga kaibigan nung college, high school, pag hindi magkasuntukan na lang, after suntukan, bati tayo. It's a way for guys to settle issues, not to be violent. Di ba? I'm just saying, kung natapos sa suntukan niya, na CCTV yan, tapos, wala nang issue ngayon eh. Di ba? We don't have to lose an innocent life. Pero para barilin mo yung tao na kasuntukan mo sa kalsada, hindi mo alam kung anong pagkatao, hindi mo alam kung kaninong anak, sino ang magulang na malulungkot, sino ang kapatid na iiyak, hindi mo alam kung uuwi na ba yung mapapakainin. We don't know. And yet, di ba, for that stupid guy, you have the audacity, the guts, di ba? Para barilin point blank. This is a stupid guy. Stupid guy. Ay, nako talaga. Ito yung mga pagkakataong mapapamura ka, mapapaganong ka. Di ba? I mean, ano na ba nagagawa sa atin, mga kaibigan, ng ano yan? Yung fast thinking in a very, very wrong manner. Sorry, apektado lang. I watched it over and over again kanina. I was
finding a good reason to tell myself, di ba, how in the next million years this guy na nakabisikleta would deserve to die like that. Bad trip na. But anyways, mga kaibigan, let's learn from it at sana mahuli yung gumawa. Sana. Sumuko ka na, Brad. Sumuko ka na. May kagandahan din at some point ng social media. Pinpoint na kagad, di ba? Galing, ang galing ng netizens. Ibang klase tayo, mga kaibigan. Hindi lang tayo sa kalokohan maging sa internet, at least. Anyways, i-caller tayo si Kathleen ng Makati. Hello po. Hello po. Ay, kamusta ka na? Okay lang po. Ilan taon na si Kathleen? 20 po. 20 po. Opo, Papa Jack. Kamusta ka na? Kumain ka na ba tonight? Pa? Kumain ka na ba? Opo, Papa Jack. Anong ulam mo kanina? Manok po. Laka! May nauli lang manok. Anong ginagawa sa buhay ni Kathleen? Nagtatrabaho po, Papa Jack. Anong trabaho mo? Telemarketer po. Ate, bakit may magdidikta sa'yo dyan? Po? Sino yung nagdidikta sa'yo? Wala naman po. Meron, narinig ko. Ay, yung mga kasama ko lang po sa boarding Huwag house. sila makialam, ikaw kausap ko ha. Ganun kasi. Opo. Masungit ako kasi cute ako. Ganun. Wala po. Huwag kayong magsungit. Pag hindi kayo cute, malalait talaga kayo. Ang sungit. Ang pangit naman ganun. Diba? Diba? Tama mali. Magsungit ka pag maganda ka, te. Ang sungit naman yan. Butin lang. Maganda ka. Joke lang. Hi, Kathleen. May jowa ka na, te? Meron po. Ilan taon na kayo ng jowa mo? Mag-iisang taon na po. Asan siya ngayon? Po? Asan siya ngayon, jowa mo? Nasa Bicol po. Asan sa Bicol? Po? Saan sa Bicol? Camarines Sur po. Kamsur. Nakapunta ka na doon? Opo. Taga doon ka na ba? Po? Taga doon ka din ba? Ano ba? Kada pang-usap, ulitin ko. Diyos ko. Sulatan na lang kaya kita. Opo, pero taga-Naga po ako. Sa Naga? Opo. Saan ka sa Naga? Po? Saan ka sa Naga? Anak ng tokwa, oo. Saan ka sa Naga? Salvation po. Malapit ka sa Sidab? Malayo po. Malapit ka sa Milaor? Hello po? Tawagan niyo ako mga kaibigan over 8326171 or 1-800-10-100-568. Binaba ko na mga kaibigan. Kung pwede sana mag-sign language, gagawin ko para magkaintindihan kami. Pero kada pangungusap kong ulitin ko, pause na ako. Paktay ka din. Sikahan palang ulit na ako ng ulit. Mga kaibigan, please pay attention when we talk on here. Ano to? Maligayang pakikinig po, concert pa more, sabi dito. Hindi ako nag-concert, talagang ano lang ako, paos. Carjack from Pluto, nakaantabay daw, pa-check up po kayo ng lalamunan ninyo. Malamang, alang bukong pa-check up ko, paus ako. Kuya, pasensya na kayo, medyo pausan yung lolo mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw gumaling-galing nito. Sabi sa akin, dapat na ipahinga ko, pag nagpahinga ako mga kaibigan, it would entail me not going to work tonight. Hindi ko yata kaya. Hindi ko maiwan-iwan. Kaya na nga lang meron sa buhay ko Kasi iwan ko. Oh yes, drama. Maligayang makikinig mga kaibigan. Mabati muna ako. Eto, Papa Jack, mali ba kung silosa ako? Ano kaya? Okay kaya yun? Papa Jack, hindi okay yun? Hello kay Nestor Bandiola, Merly Sandico, Princess Sandico, Mermy W, ayan, Angie Gallego, Nurses, Kaime ba ito? Mary Catherine Dayan, Regina Hinoves, maligayang pakikinig po. Tita G Mendoza, how are you and I miss you? Hope we can talk very very soon. Maligayang pakikinig po.
Kabati naman ay mga sa amin. Hannah and Jello. Uy talaga. Hannah and Jello. Ay si Jello. Taga-MOR to ah. Si Chacha lumabas ng bahay, di ba? Nag-force eviction, no? Hey, she's my friend, mga kaibigan. Sino to? Papa Jack, gusto ko na maging paos kaysa matraffic ng 3 hours sa EDSA. Sino to? Maligayang pakikinig po. Alright, may caller tayo. Si Roxanne ng Cavite. Hello, Roxanne. Po? Ano po? Roxanne? Yes po. May radyong bukas? Opo, meron po. Anong gusto mong gawin? Papa Jack, may problema po kasi ako. Patayin mo yung radyo. Po? Patayin mo yung radyo. Sige po. Ba't ganun ba? Okay na po. Pinatay mo, hininaan mo. Hininaan ko po. Patayin mo yung radyo. Ay, sige po. Sorry po. Opo, Pinatay mo, hininaan mo. pinaday ko na po. Hala ka. Bakit po? Ba't umiiyak ka ba? Opo, kasi po hirap na po ako. Ba't ka umiiyak na hirap? Teka nga muna. Ano pangalan mo ulit? Roxanne? Si Roxanne po. Lakasan mo yung voice mo. Si Roxanne po. Lakasan mo yung voice mo. Hello po, si Roxanne po. Ate, mahina. Naka-loudspeaker ka ba? Naka-earphone? Naka-earphones po. Huwag ka mag-earphone. Sus talaga. Sige po, sorry po. Hello po. Yan, din lakas. Ilan taon ka na, Roxanne? 21 po. 21. Anong Opo. ulam mo kanina? Nagapunan ka na ba? Opo. Anong oras mo kinain yung hapunan mo? Apritada po. Sosyal. Yung apritada ba may saging? Wala po. Walang saging yung apritada nyo? Wala po. Ano ba yan? Meron. Wala? Wala po. Bakit wala? Kasi po, di ko po alam, wala sa palengke kanina eh. Di ba nga apritada may saging? O, pochero yun. Pochero yung may saging. Oh, sorry. Opo. Ambisyoso ako, sorry. Pero, okay lang Sino po. nagluto ng apritada? Yung kasambay din po namin na isa. May kasambay kayo? Opo, labandera lang po ako. Huwag mo nilalang ang pagiging labandera, uy. Kasi, Sorry po. di ba kasi kung kasi kung walang labandera, yung amo mo mag-uulit ng panty bukas yan. Di ba? Ganun kasimple ang buhay, di ba? Kaya wag nyong binabaliwala ang mga kasambahay. Di ba? Opo. Kasi kung, di ba? Ganun kasimple yan. Opo. Sige, tuloy. Kasi po, ganito po yan. Meron po akong boyfriend. Mag-1 year na po ako. Tapos, Ano, mag-1 year ka na? Mag-1 year na kayo. mag-1 year na po kami. Tapos, Tapos po, parang, lagi po paglalabas kami. Tapos, kapag hindi po nasusunod yung gusto niya, parang nagagalit po siya. ano ba yung mga gusto niya na kinagagalit niya pag di nasunod? Parang kunwari po, gusto ko Hindi yung parang, yung totoo na lang. Yung nag-art po ako kami. Ganyan. Nag-arcade po. Nag-arcade kayo. Opo. Tapos minsan nasa circle. Tapos ayaw po niya minsan magulo ako. Taga lang nga muna, naguluhan ako bigla. Lalabas kayo. Taga lang. Pag-usapan natin yung specific na araw na na nag-away kayo. Kailan kayo ulit nag-away? Kanina lang po. Kanina nag-away kayo? Opo. Okay. Bakit saan kayo nagpunta kanina? Kasi birthday ko po ngayon. Happy birthday. May cake ka ba kanina? May cake ka ba? Opo, meron po. Chocolate. Anong flavor? Chocolate cake. Opo. Sino naghiwa ng cake? Po? Sino naghiwa ng cake? Ano po? Sorry, di ko po marinig. Sino naghiwa ng cake? Yung boyfriend ko po. Lumabas talaga. po kami nagpaalam ako Siya sa amo ko. yung naghiwa ng cake.
Opo, Ikaw. Pag mag-iiwa ka, anong hiwa ang gusto? Malaking hiwa o maliit na hiwa? maliit na hiwa po. Ako rin yung maliit na hiwa gusto ko. Actually. May matira pa po. Oo, di ba? Ayoko na malaking hiwa kasi mabulunan ako dyan. Doon ako sa maliit na hiwa. Gusto ko talaga ng maliit na hiwa lang eh. Ay, Opo. tigil-tigilan niya ako sa malaking hiwa na yun. Nung muli ako nakakita ng malaking hiwa talaga. Natakot ako. Hindi na magkasya sa hiwa talaga. Ay, no. Tapos. Tapos po, ayun, tapos ano po kasi, nag-imbita po yung yung mga pinsan ko na lumabas po ngayon. Nagpaalam na po ako sa amo ko na mag-leave po. Tapos po, nagalit po siya kasi parang nagtatampo siya na parang hindi siya kasama. Ba't kasi hindi mo niyaya? Siyempre boyfriend mo nga naman. Niyaya ko po, pero hindi siya pumayag. Teka lang, magkasama kayo maghapon. Opo. Tapos po, yung totoong plano po, kasama po dapat siya sa papayas po kasama yung mga pinsan ko kasi hindi po siya napayagan. ay, bakit? Saan ba siya nag-work? Po, driver po. Hindi siya Kasi hindi po nakapagpaalam siya sa amo. Opo. Tapos ngayon po, parang galit po siya sa akin. Bakit? Kasi hindi siya kasama. Kasi Walang hindi po alis. siya, parang mas gusto niya na, kasi parang mas gusto niya na hindi matuloy kasi hindi siya kasama. Ngayon po, kaya parang, lagi po kapag ganon, nagagalit po siya. Kaya parang minsan nasasakal na po ako. Ang tanong mo, So parang, ayun po, parang gusto ko na po sana ng space kasi dati nanghingi na po ako sa kanya ng space kasi lagi nga po siyang nagagalit ng ganon. Pero ayaw naman po niya. Hindi ko po alam kung ano Space pa, ba't di pa kayo kasi lagi mag-break, pong diba? ganon. di ba? Yun po. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko ngayon. Pero mahal na mahal ko po siya. Kahit po ganun siya. Opa, Jack, di ko alam gagawin ko. Kami rin eh. Apat nga kami rito. Di alam gagawin namin. Kaya lang ate, ano ba kayo? Nakalabas na kayo ng mga kasama mo dyan? Opo, mga pinsan ko po. Saan kayo nagpunta? Papunta po ng Cavite. Nagpunta na kayo o papunta pa lang? Papunta pa lang po. Anong gagawin niyo sa Cavite? Pupunta po sa bahay ng tita namin. Anong gagawin niyo doon? Mag-overnight po tapos po. Magiinom? Kakain po. Magiinuman kayo doon. Siyempre, celebration, di Opo. ba? Anong inumin niyo? Opo. Po mga tubig ganon, tapos beer, ganon po. Yung tubig ate, huwag kainin nyo na lang. Yan, ano mag-aali? Ayun, Papa Jack. Parang, yun nga po, yung problema ko po, parang every time na lang po na ganun, magagalit siya. Ano pa yung mga Tapos pagkakataon na nagalit siya ate? pag may lalabas po kasama ng mga lalaki kong kaibigan, Sa akin nagpupunta ng mga kaibigan mo lalaki. sa mga mall lang, pero may kasama naman pong babae. Ate, ganito actually yung boyfriend mo nagkaselos lang naman. Opo, pero parang grabe naman po kasi nakakahila naman yung bad vibes yung ginagawa niya. Tapos siya lang yung bad vibes. So parang nakakasira na rin po ng araw pag ganun. Ganito, Roxanne, Opo. ako naiintindihan ko yung ngit-ngit ng boyfriend mo kasi siyempre gusto niya kasama siya eh. Wala lang siya magawa kasi frustrated. Alam niya, nalalabas ka, magsasaya ka. Ang gusto lang naman niya, andun din siya. Siyempre, di ba? Girlfriend ka niya eh. Birthday mo, may kasiyahan. Siyempre, yung boyfriend mo at some point, gusto niya, nandun siya.
Diba siguro at some point hinihiling na lang ng boyfriend mo na, uy, sana naman kapag natuloy yan, yung tipong libre din ako, hindi ka nagtugma yung schedule. Opo. Naiintindihan ko naman natin na nababadrip kasi birthday mo naman, di ba? Opo. Mano man lang kausapin mo siya ate na nalambingin. Opo. Oo, di ba napayagan ka? Kasi kung kayo ang dalawa, walang makikinig sa inyo sa paliwanag ng bawat isa, mauuwi sa hiwalayan yan. Opo. Naiintindihan ko yung point mo. Birthday ko naman, ba't ayaw mong payagan? Oo. Pero sa kanya, birthday mo bakit di ako kasama? Bakit hindi pwede sa ibang araw na pa pwede ako makasama? So, naiintindihan ko rin siya. Kaya lang ate, yung mga pagkakataon na, siyempre yung nagmamall ka kasama ng ibang lalaki, nag-selos siya, normal yun. Opo. Mahal ka ng tao Baka kaya nag-selos kasi mahal ka niya, hindi kaya? Siguro po. Pero ate, bakit mo gusto ng... Halimbawa ngayong gabi ate, may ka ng space sa kanya kasi ayaw mo na. Wala makakapigil sa inyo, Kung ako tatanungin mo ate, wag na space, maghiwalay na kayo ng tuluyan. Diba nagkalokohan lang kayo sa space na yan ate. Pag balimbawa ate, naghiwalay kayo tonight, hindi yung pagsisisihan yan, okay ka lang sa desisyon na yan? Baka po pagsisihan ko Ayan, wag mag-decide pag mainit ng ulo. Diba? Opo. Wag gumawa ng desisyon pag masama loob. Diba? Opo. Ganun kasi huwag makikisama ng mabait dahil sa utang na loob. Mga rules yan sa buhay mga kaibigan. Diba? Huwag kang makisama sa ibang tao dahil sa utang na loob. Huwag kang magagali. Huwag kang magdedesisyon pag mainit ang ulo tsaka masama loob kasi malamang magkakamali ka sa resulta. So magpalamig ka ng ulo ate. Sige po. Salamat po, Papa Joe. Idol ko po talaga kayo, Papa Baka yun ang Joe. iiyak mo yung pagiging idol mo. Bigla ako naguluhan sa... Ha? Salamat po. Ano po? Parang niloloko ako ng caller natin. Sorry po. Hindi parang umiyak ka ba talaga? Opo. Naiinis ako Ha? Naiinis ako sa boyfriend ko. Ako rin niniinis sa kanya. Salamat po, Papa Joe. Sige. Pwede po pa shoutout kay Mimi Velasco. Soy! Call bati rito, huwag isahan. Babagsakan kita. Binaba ko na. Strict rule, mga kaibigan. You cannot, ambush my show and just go ahead greet someone. Rule yan. Off-air pala, sinasabi na namin yan, mga kaibigan. Ay, si ate. Birthday pa naman. Bibigyan ko sana ng ticket ng Star City. Sayang. Kawawa. Walang ticket. Uy, tawagin niyo madali. Over 8-3-2-61-71 or 1-800-10-100-5683. Happy first birthday, JD, on August 3. And hi to Moy and Van from Mami Aini. Maligayang pakikinig po. Hindi ako napadpad sa bagong booth mo. GRA pala. More power. Batiin mo naman ako, Zachariah from Jeremy. Jeremy, maligayang pakikinig sa'yo. Kamusta ka na? It's been a while mula nung huli kang nagparamdam dito. Magparamdam ka naman kahit na malamig na hangin lang. Maligayang pakikinig po. Mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat, lalo na yung mga nilalang na nagpapabati. Eto, teka lang. Sabi na bating K-Pops Boys Ano yan, bagong grupo ko yan. Kinalas Boys. Uy, napanood niyo ba sa sa Facebook yung mga bagong 911 trucks ng bombero na kanina nasa 911 Philippines Facebook account. Diba? Parang ni-launch, hindi ko alam ang tawag dito. Nila sa Quezon City Circle, mga kaibigan. 1 month pa lang yung pangulo natin yan 1 month. If I'm not mistaken, ilang kaya to? Ang dami mga kaibigan. Siguro mga mahigit 50 trucks. Parang kikita ko ngayon. Nakakatawang isipin, mga kaibigan. Not for anything else, nakakatuwa kasi yung pagbabago sa bansa natin napaka-tangible. Kita ng mata, ramdam ng puso. 'Di ba? Yung hindi lang basta, 'di ba? Kasi alam naman natin, 'di ba, sa mga nauna-una, 'di ba, pag sinabing lumago yung ekonomiya, kibit balikat tayo diyan Hindi ko naramdaman yan Ganun lang simple, 'di ba?
Pag direct yung effect sa akin, may pakialam ako. Pag wala, pakialam ko. Ganun kasimple, mga kaibigan, di ba? Pero ngayon, tangible. Hindi ko alam kung meron economic growth na nangyari na. But yung pagiging tangible ng changes, mga kaibigan, yung kumbaga grassroots. Like, halimbawa, you go out at night, di ba malakas ang loob mo dahil ang taong bayan sobrang gigil at galit sa masamang tao. Everyone, mga kaibigan, is actually motivated to do what's right. Everyone is motivated to do what's right. Pag mayroong tao, mga kaibigan, na halimbawa kanina isang araw may nakita ko na pedicab driver na nagtapon ng basura, sinawa siya ng kasama niyang pedicab driver, sabi, "Oy, magalit si Tatay Digong sa'yo." Nakakatuwang isipin na we are conscious, di ba? For the first time, mga kaibigan, in a very long time, we are self-aware as a citizen or as citizens. Self-aware tayo na yung gagawin natin, meron siyang consequences. Na pag simpleng pagtapon ka ng basura sa paligid, alam mo na may kapalit yan. Na pag bumaha, sana malunod ka mag-isa pag nagbara yung kanal. So, huwag mo itapon dyan, di ba? O itapon mo sa basurahan. Ganon kasimple. So, congratulations mo, mga kaibigan, sa mga sumukunan, mga dorogista. Di ba? Di ba? Ang dami na sumuko, mga kaibigan. Nakakatuwa, mga kaibigan. Nakakatuwa. Paano ba sabihin to? Kanina I was trying to come up with the term. Naisip ko lang, doing something good, mga kaibigan, is finally a way of life for us as Filipinos. So, congratulations to our nation for having a leader, mga kaibigan, that more than a leader, he is a servant. Kasi nung niluklok natin, mga kaibigan, I was looking for a public official na bago siya maging leader, public servant muna siya. Kasi yung pagiging leader nila, mga kaibigan, tayo magtatalaga dyan eh. Pero yung pagiging servant nila, sa kanila yan. So, again, mga kaibigan, for the first time in a very long time, I can tell you I love our president. Congratulations po sa buong Pilipinas. So, maligayang pakikinig po sa lahat ng mga taong excited. 6 years, 6 years, mga kaibigan. First 100 days, madami ko na naramdaman changes. As, di ba? Barely